Um, sa umagang po ito, ating pong tinatalakay ang mga statement of faith ng ating pong iglesia. At lagi po natin pong tatandaan na ang mga ito, yung mga statement of faith, ito po yung mga pinapaniwalaan po natin, no? Bilang katawan ng iglesia, ang iglesia ng Panginoon, nung hindi po natin ito ang mga paniniwala natin, hindi mo natin binabago, hindi kapag ating tutukuyin ang ating mga pinapag-aralan, dinidiinan po natin yung ating pong pinapag-aralan. Kasi may mga iba ding mga, kahit na GFCM po, yung mga churches na nakabilang po sa GFCM, may mga nagtutulong po ng lihis, no? Na hindi po tumutugma, hindi po siya hindi po siya naka-inline sa itinuturo po ng buong iglesia po ng JFCM. Kaya po ngayon, no, sa ating pong mga tinatalakay, no, binigyan po natin siya ng panahon upang isa-isahin, no, at natapos po natin yung ating pong mga nakaraang mga pinag-aralan po natin. I think we have already finished 4 of them, no? Yung ating pong statement of faith. Naalala niyo po ba yun, yung mga statement of faith natin? And also, no, ang ating mga statement of faith, hindi po yan po nanggaling sa puro-puro lamang ng mga tao, kundi ito po yung nagmula po sa Apostles' Doctrine. So, ibig sabihin po ng Apostles' Doctrine, ito po ay nanggaling po sa mga unang turo, o original na turo ng mga apostol ng Panginoon, yung mga itinuro po ng ating pong Panginoon sa Kristo. Kaya ngayong ating pong napag-aralan, una po, ano po ba yung una? Yung magandang balin, una pong statement of faith. Okay. Kita niyo po? Yan, una pong kinalakan po natin, ating po yan po. So ating po pinag-aralan po na una po yung ang Biblia, yung salita ng Diyos na hindi yung nagkakamali. So ito po ay pinakamataas na saligan ng ating mga panampalataya at pamumuhay. Ang Biblia po ay naisulat po para po sa atin, no? At ang pangalawa po, ang Diyos ay may tatlong persona, ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu mula sa walang hanggan at hanggang sa walang hanggan. So, dinilan din po natin na meron po tayong iisang Diyos na may katatluhan. Amen? Ang Diyos Ama ay Diyos, di ba po? Ang Anak ay Diyos, at ang Banal na Espiritu ay Diyos. Pero wala po tayong tatlong Diyos. Siya po ay iisang Diyos. Ang pangatlo po, dinilan atin din po pinag-aralan ang Panginoong Hesus, ang salita, no? Siya po yung verbo, no? Siya po yung salita, Diyos na naging taong katulad natin. Siya ay pinaglihis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, isinilang sa pamamagitan ng Birhen si Maria, namatay alang-alang sa atin. Siya ay nilibing at muling nabuhay mula sa patay sa ikatlong araw at umakyat sa kalangitan. Siya ay babalik upang hatulan ang mga nabubuhay at mga namatay na. Siya po yung tangi, yung unique. He is the unique God. No? Wala po siyang katulad. Bagaman siya po ay
Diyos na nagkatawang tao upang ano po ba yung nangyari doon? Upang tayo po'y silipin. Upang tayo po'y matubos sa ating pagkakasala. Kaya gayon na lamang po yung ating pagtangi sa Kanya sapagkat kung wala po ang Panginoon, hindi po tayo maliligtas. At ang pang-apat po, nung nakaraang Biyernes po, ating din pinag-aralan ng lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. So wala pong malinis sa harapan ng Panginoon. Nung una sila ay nililigtas lamang dahil sa gandang loob ng Diyos. So without grace, we are nothing. Without our salvation, we are doomed. Sabi nga. So sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus at ng Kanyang ginawang pagtubos mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Kaya po nga-identity po natin, bilang isang tao, yung po yung nakalakip ang ating buhay sa ating Panginoong Kristo. Wala pong ang ibig sabihin po, wala pong kapantay o wala pong halaga kung naman po mga bagay na meron po sa atin dito po sa mundong ito. Kahit anumang estado ng buhay natin, anuman yung ating narating, gaano man katayog ang ating narating, kung wala po ang ating Panginoon sa ating mga buhay at hindi po tayo sumampalataya sa Kanya, hindi po tayo maliligtas. Pagkat lahat po tayo ay nagkasala, ngunit sa habag at ganda ng loob ng Panginoon, tayo po ay naliligtas. At ang ating panglima, at ito po ating pupupuin, ngayong araw na ito, at naway kayo po ay makinig, I hope that manamnam po natin ito, matanggap po natin, sapagkat ito po yung mahalaga. Ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos na isinubo sa Iglesia. So ating pong nakikita na ang sabi ko doon na ang banal na Espiritu ay ang Espiritu ng Diyos. At ang ibang mga tawag po sa kanya sa Biblia ay Espiritu ni Cristo. Ang iba na may Holy Spirit sa Ingles. Kanino po sinugo? Kanino po siya sinugo, mga kapatid? Kanino po sinugo? Sa Iglesia. Sino po yung Iglesia? Tayo po. Upang bigyan itong kakayahan na mamuhay ng banal at ipagsaksi ang Panginoong Yesus sa buong sanlibutan. Ito po yung rason kung bakit po isinuko ang banal na Espiritu sa Iglesia tayo upang magkaroon po tayo ng kakayahan na mamuhay po ng banal at ipagsaksi ang Panginoong Yesus sa buong sanlibutan. Kaya nga po, failure in Christian life is failure to live without the Holy Spirit. Amen? Amen? Or reverse, failure to live without the Holy Spirit is failure to be a true Christian life. So not to live in Holy Spirit is not to live a holy life and a witness in this world. Kaya nga po, hindi lamang po yung pag-speaking in tongues, hindi lamang po yung healing, amen? Kundi ito lamang po yung mga ibig sabihin po, ito po yung mga add-ons ng Banal na Espiritu. Ngunit, ang sabi nga, ang Banal na Espiritu, sa po yung pumapatnubay upang tayo po makapamuhay ng banal, ng kalugod-lugod sa Panginoon, upang ang lahat ng ating mga gawain ay katanggap-tanggap sa Panginoon, at tayo din po ay magiging saksi, ang pag-ipagsaksi upang maging saksi na ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesus sa sanlibutan. Amen? So, without the Holy Spirit, we cannot do these things. Yung dalawang rason kung bakit po isinuko ang banal na Espiritu sa ating pong sa mundong ito. So we can live with power of the Holy Spirit and peace with God that is a living holy. So wala pong buhay na kalugod-lugod kung di po tayo nakakapamuhay ng banal sa harapan ng Panginoon. That's why we always guided by the Holy Spirit. It should be. That's why sabi nga, ang buhay ng isang Kristiyano hindi lang po buhay na dapat namumuhay ng panlaman, kundi lahat po ng ating dapat ang ating kaisipan, ating mga pananalita, ang ating mga gawi, amen, ay mayroon pong patnubay ng banal na Espiritu. Kaya mo, gaano man tayo nagtitiis sa mundo ito, bakit ba pinapahintulot ng Panginoon tayo mo'y
maghirap sa mundong ito. Amen? Bakit pa tayo na nagkakasakit? No? Bakit pa hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon? Why? Bakit kaya, mga kapatid? Because God has a purpose for us, and He wants us to stay to be a living witness for the Lord Jesus Christ. So, madali lang po i-measure po. No? We can easily measure the life of Christians. Amen? We can determine how the Christian, if he is living by the Holy Spirit, or guided by the Holy Spirit or not. Amen? Kasi mga po, makikita po natin na kapag tayo po pinapatubayan ng banal na Espiritu, wala na po yung ating anumang paghihirap natin, no? Ating anumang mga bagay na inaharap natin sa buhay, sapagkat sabi nga ng Panginoon, He wants us to stay as a living witness of His Word. Sino nga ba ang gagamitin ng Panginoon pang magsaksi na ang Panginoon ang ating Diyos na tagapagligtas? Tayo po, mga kapatid. That's why being a Christian should be lived and guided by the Holy Spirit. Amen po? At ang ating pong tatalakayan ngayong umaga ay pinagmatang ang Kristiyano at ang banal na Espiritu. The Christian and the Holy Spirit. Sino nga po ba ang banal na Espiritu? At bakit kailangan natin siyang makilala at pakitunguhan siya? Sapagkat kahit sa mga panahon ito, mga kapatid, no, maraming mga Kristiyano na hindi na nararamdaman yung usig ng banal na Espiritu. Hindi na nila ayaw nilang kausapin ng banal na Espiritu. Ayaw nilang maramdaman o ayaw nilang pakinggan yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Sa kanilang pong mga buhay. Kaya nga po sa atin bilang isang Kristiyano, sa gitna man ng anumang ingay sa mundo, amen? Di ba maingay po ang mundo ngayon? Amen? The world is so busy. Sabi niya, the world is getting worse and worse. Amen? Habang lumalakad po ang panahon, parang lalong lumalapit ang Panginoon ang pagdating ng Panginoon. Hindi po ba lang? There are so many signs that already there in our surroundings. Ngunit sabi nga sa gitna mo na anumang kasiyahan, no? Anuman, di ba? Anumang kasiyahan ang nasa paligid natin, nakukuha nating magkaroon ng control sa buhay. Andun po yung pagdubay ng banal na Espiritu upang anuman ang nakikita natin sa ating mga mata o nakikita sa ating mga paligid, andun po yung banal na Espiritu na umuusig na hindi dapat tayo umayon sa mundo ito. Amen po? Sapagkat ito po yung kapangyarihan na pinagkaloob ng Panginoon upang tayo makapanatili hanggang sa wakas. So ang banal na Espiritu, sabi nga dito, sa ibang mga nangangking mga Kristiyano rin sila, ang banal na Espiritu ay isang puwersa lamang. So they call that the Holy Spirit is just only a force o kapangyarihan lamang ng Diyos. Di man lamang nila napapansin na kung tukuyin siya ng Panginoong Yesus at ng mga apostol ay katulad din ng pagtukoy sa Diyos o sa Panginoong Yesus. May isip, may damdamin, at ano ba yun? Makapangyarihan. So ang banal na Espiritu ay tinutukoy po ng Panginoong Yesus at ng mga apostol bilang isang persona. May isip, may damdamin, kaya nga minsan pag may nagagawa tayong mali, nalulungkot siya. Amen? At makapangyarihan siya po yung power upang tayo'y magkaroon ng laban sa anumang mga puwersa ng kaaway. Because without the Holy Spirit, we cannot do these things. Amen? Kaya nga siya yung Espiritu ay kaya magdamdam, kaya ma-offend, kaya niyang masaktan. Kaya nga po minsan, pag madalas natin ginagawa yun, hindi na tayo nakaramdam ng musik. Ibig sabihin, hindi na siya gumagabay at mapagmupay sa atin sapagkat ayaw niya yung kasalanan. Sapagkat ang banal na Espiritu ay banal. Siya ay Diyos.
na pumapagtubay at gumagabay sa mga binabanal ng Panginoong Jesucristo. Maging sa mga born again, marami ang lumalayag sa buhay Kristiyano na hindi sila naghahangat na makilala ang banal na Espiritu. Marami po. Amen. There are so many denominations and claiming that they are Christians, but they are not recognizing who is the Holy Spirit in their life. At masanay sa mga ginagawa niya, kaya na hindi nila ginagawa yun bilang kasanayan. No? Dahil nga po, hindi nila pinapractice yung pinagkaloob ng banal na Espiritu sa atin. Ito po ang hindi dapat at dahil sa mga tiyak na dahilan. Ito ang ating pong papag-aralin ngayong araw. At ating babasahin ang ating teksto at sabay-sabay po nating basahin kung maaari po at ng malakas. Ready? Read. Mga kapatid, nung bawang namin gawin, sumagot si Pedro, pagsisihan niyo na likuran ng inyong mga kasalanan at magpapagpuso kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at pagkakalob sa inyo ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung pagkatapos ng araw ng Pentecostes, na kung saan nangaral po si Apostol Pedro ng mahaba, ng preaching, habang preaching po. So nakonvict po yung mga nakapakinig doon. Amen? At tinanong po nila, nangaral po siya about po sa kagandahang loob ng Panginoon. So sabi nga doon, nabagbag ang kanilang kalooban nang namarinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, yung labing isang mga apostol, sabi nga, tinanong nila, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? So tignan po natin po yung naka-highlight po na mayroon po dapat daw gawin upang matanggap ang kagandahang loob ng ating Panginoon. So hindi po yung sinasabi pagkaluwas po kayo sa JFCM na manampalataya ka lang matanggap mo ng kagandahang loob ng Panginoon. So anong ibig sabihin po dito? So ang sabi po ang tanong po ng mga nakarinig doon sa mga apostol at kay Pedro na ano ang dapat naming gawin. So meron daw dapat gawin, no? At sumagot si Pedro, ano pong sagot niya? Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. So meron daw pong dapat gawin at ang sinabi po ng ating ni Apostol Pedro na dapat pagsisihan, talikuran. So maybe on that day, marami rin mga nagsisisi at hindi sila tumatalikod. Kaya siguro nasulat din po ni Pedro ito, no? So dapat daw po pag nagsisi, dapat tumalikod po daw tayo sa mga kasalanan at magpabautismo. Ito po yung tinatawag nating water baptism. Kaya nga po yung water baptism is our statement to God. Amen? Upang tayo po ay mapatawad ang ating mga kasalanan. I hope all of us here ay nagpabautismo na sa tubig o sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So are we already baptized, mga kapatid? So if we baptize, then we are already forgiven by God. At sabi nga, pagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. So ano po daw po yung pagkakalob sa atin? Espiritu Santo. So meron pa dapat gawin ng isang tao upang siya po ay makatanggap ng kagandahang loob ng Diyos. Meron daw po dapat gawin upang matanggap natin ang kagandahang loob ng Diyos, mga kapatid. Meron po. Ano po yun? Pagsisihan, talikuran, at magpabautismo. So yun po yung ating pong tatlong kailangan upang tayo po ay makatanggap ng kagandahang loob ng Panginoon. At may gagawin po ang Diyos, mga kapatid. Siya po ang magpapatawad sa ating mga kasalanan at magkakaloob yung banal na Espiritu. So mayroong magagawin ng tao. May gagawin ba ang Diyos? So, ang gagawin ng Diyos, mga kapatid, ay nakadepende lamang po sa gagawin ng tao. Amen?
So, kung ang tao hindi siya magsisi, tatalikod o magbautismo, hindi kayang patawarin ng Panginoong Jesucristo. At hindi niya rin ipagkakaloob ang banal na Espiritu. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo. Sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So, saan po tayo dito, mga kapatid? Sa malayo. Amen? So, nakarating po sa atin, no, yung tinuro ng mga apostol sa mga alagad niya, no, nakarating po sa atin at ating natanggap ang kagandahang loob ng Panginoong Diyos. Pero titignan po natin sa translation po ng Ingles kasi nga po mas maliwanag po pagka tinignan po natin sa translation po ng Ingles at ang sinabi po dito, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Kaya nga po yung gift mismo, yung ang kanilang tatanggapin ay yung banal na Espiritu. Kaya nga ang ipinagkaloob na banal na Espiritu ang siyang tatanggapin kaloob ng galing sa ating Panginoong Diyos. Maliwanag po mga kapatid? So, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Kaysa sinabi dito sa naka-highlight sa gray na pag ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Medyo hindi po siya clear, pero pag English po ang ating kung babasahin, sa translation po ng English, sabi nga doon, and you will receive the gift. Hindi po gifts, mga kapatid, kasi paano po yung ibig sabihin ng gifts. Amen? So, yung gift mismo, yun po yung banal na Espiritu. Amen? So, ang tanong po dito, sino nga po ba ang banal na Espiritu sa mga Kristiyano? So, who is the Holy Spirit among Christians? Sabay po nating basahin. Banal na Espiritu ang kaloob na ipinangako ng Ama at ng Anak sa atin. Okay, the Holy Spirit is the gift, promise of the Father and the Son in us. Ang banal na Espiritu ang ipinangakong darating at ipiling sa lahat ng sumasampalataya. Siya ay isinugo ng Ama at ng Anak, ang Panginoong Yesus, nang umakyat ito sa langit at bumalik sa kanyang kaluwalhatian. Di ba nga po, sabi nga po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na dumalangin kayo na isugo ng Ama ang banal na Espiritu sa inyo. Amen? Kaya nga sinabi niya siya ay sinugo ng Ama at ng Anak, no? At and when Jesus Christ before ascend to heaven, no? Sinabi niya dito na isusugo po ang banal na Espiritu para sa inyo. Kaya nga po ang banal na Espiritu ay pinangakong darating na pagpipiling sa lahat ng sumasampalataya na isinugo ng Ama at ng Anak, ang Panginoong Jesus at ang Diyos Ama. Amen? Yan. Ang kabiguang makapiling ang banal na Espiritu at makihayon sa Kanya ay kabiguang matanggap ang tampok at tanging kaloob ng Diyos sa buhay Kristiyano. So ano po yung tanging kaloob ng Diyos? Amen? Kung naunawan po natin, ano po yung gift sa atin? Yung banal na Espiritu mismo, mga kapatid. This is why the reason why these two churches, yung Roman Catholic churches and yung Eastern Orthodox Church, no, bakit sila nag-divide? Because sabi nga ng they believe that the Roman Catholic Church, they believe that the Father and the Son send the Holy Spirit to us. Pero ang sabi ng mga Eastern Orthodox Church, sabi nga nila, only the Father, no? Only the Father send the Holy Spirit to us. Yung sinatawag na filioque. So mahirap po yung simpleng division, no? Dapat pinag-uusapan niya nung hindi po siya yung simpleng hindi pa nakapag-usapan o hindi rin yung pagkakaunawaan sapagkat ito ay nagpupos ng division. Kaya nga po nag-divide po sila. So without the Holy Spirit, we are same like a boat without lighthouse. So ano po yung lighthouse? Pahula. So sino po yung malapit po sa dagat dito, mangingisda noon? Fisherman. Wala po. Wala pong mga tabing dagat dito o napunta sa dagat o naglakbay ng dagat o yung sumakay ng bangka. Di pa po paano paggabi
Napakahirap po pagka lumalayag po ang bangka. Sapagkat, sabi nga, pagka lumalayag po yung bangka at papalayo ka sa lugar na ng pinanggalingan mo, parang sumisikip yung bangka na hindi mo siya, parang may takot sa'yo na baka ikaw ay mawala. Ngunit sabi nga, being a Christian is with a parola, with a lighthouse. Ngayon kung saan yung lighthouse ngayon, yun po yung sign na kung saan ka nanggaling at ibabalik ka niya saan ka man makaroon. Ganun mang kadilim yan, pag nakita mo yung parola, then you can return back in your original place. And that is the Holy Spirit. Guide po siya. Nubay, parola, lighthouse, same place. Amen po? Kung hindi mo mawawala ang Kristiyano pag may banal na Espiritu. Kaloob para sa kaloob para sa lahat ng nagbalik. Loob tayo kung may nagbalik loob sa Panginoon. Amen. So, ito po ay kaloob daw po para sa lahat ng mga nagbalik loob. At sabi nga po dito sa Gawa chapter 2, sa naka-highlight lamang po sa verse 38, at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So, kaya nga po, yung mga tanso ang pagsisisi, at yung ibig sabihin, yung titunay po ang pagsisisi, hindi po nila naunawaan yung pagtanggap ng banal na Espiritu. Dahil nga po, sabi nga, kahit na nagsisi sila at tumalikod, sila pa rin ay bumabalik sa kanila pong dating buhay. Bakit? So what is the reason? Why, even though we call Christian, we call ourselves Christian, bakit po ba bumabalik yung mga tao sa kanilang lumang buhay? Bakit po? Dahil wala pong kapangyarihan na tanggap. Sapagkat ang kapangyarihan lamang ay nanggagaling kanino? Sa banal na Espiritu. Siya po ang nagbibigay kapangyarihan at kakayahan ang Kristiyano upang makapabuhay po ng banal. Amen mga kapatid? Are we... Amen. Are you hearing what I say? Naiintindihan po ninyo? So ito po ay parakletong isinugo at umalik. So ito po ay pangalawang parakleto at parakletong sinugo at umalik sa Panginoong Jesucristo. Sabi po sa John chapter 14 verse 15 to 20, sabi nga dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sama, sabi nga doon, sinugo ng Ama, upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol. So, ibig sabihin, meron na pong nauna. Ang unang parakleto, na kung sino pa unang parakleto natin? Ang Panginoong Yesus. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, siya yung nagmuusik sa kanyang mga alagad, siya yung nagtuturo, siya yung gumagabay. Amen? Amen? Amen po, ang Panginoong Jesucristo. Ngunit sabi nga ni John din po nagsabi na, aalis po siya, pero meron po siyang iiwan, isusubo sa kanyang mga alagad. Amen? Upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol. Di ba nga, katulad din niya. Di ba, sino po yung kumakain sa Jollibee? Yung 2-piece chicken joy. Isa pa, di ba? Isa pang chicken joy. Isa pang katulad niya. Ibig sabihin, kung isa pang tagapagtanggol ang Panginoong sa Kristo, yun po yung katulad din niya ang banal na tagapagtanggol. Paraclete. Pagtubal. Na maging mga kasama ninyo magpakailanman. Yun nga lang, ang Panginoon Yesus, amen, hindi lahat nakakasama. Yan in person, kasi physical siya nandito nung nabubuhay siya. Ngunit sabi nga, ang banal na Espiritu, bakit po magpakailanman? Sapagkat sa lahat ng mga sasampalataya at susunod sa Panginoon, yun po yung papatubayan magpakailanman ng banal na Espiritu. Ang pangalawang, amen, is the Lord. Kaya siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita, ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwanan ng umulila.
babalik ako sa inyo. So, iniwanan po ba ng Panginoon Hesus ang kanyang mga alagad? Question. Second question na to. Okay? Sa mga nakapakinig. Iniwanan po ba ng Panginoon Hesus ang kanyang mga alagad? Taas yung kanang kamay yung sabing yes. Itaas yung kalibukang kamay yung sabing no. Taas yung dalawang kamay pag walang masabi. Amen. So sabi nga, no, iniwanan po sila physically. Meron sila sabi nga, pero hindi po sila namulila. And actually 10 days lamang po na nawala ang Panginoon. Ngunit sabi nga dito, babalik ako sa inyo, no? Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundo. Ngunit ako'y makikita niyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman niyo ako'y nasa Ama at na kahit na kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. So meron pong pumalit sa ating pong Panginoon Kristo at ang banal, at ito po ang banal na Espiritu na katulad din po niya. So nasaan po ang Panginoong Jesus? Nasaan po ang Diyos Ama? Nasaan po ang banal na Espiritu? So it means to say, mga kapatid, po is sino po ang nagpapaging present po ng Diyos Ama at Diyos Anak sa atin? Good. Amen. So, we experience the power of God and the power of the Lord Jesus Christ through the ganun po yun, mga kapatid. Kaya nga po, hindi ko po mawari kung yung may mga paniniwala ayaw nilang kilalanin ang banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. And that is very, very wrong. So, Parakletong sinugo at pumalit, sabi nga sa nakayong sumagot, si Jesus, ang umiibig sa akin at tumutupad sa aking salita, iibigin niya siya ng aking Ama, at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Sabi nga sa verse 26, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama, sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So sabi nga sa verse 25, magtuturo, no? Magtuturo, no? Sa atin. Sinabi nga po ni Apostol Pablo sa mga Pilipos, sa mga bagay na hindi nyo alam ngayon, huwag kayong magpakahirap, magpaka-stress. Malalaman nyo din yan pagdating ng takdang panahon. So, only the Holy Spirit can teach us all these things. So, sino po yung magtuturo sa atin? Lahat. Amen? Sa lahat ng bagay at magpapaalala. That's why sometimes, no, especially yung mga nagtuturo, minsan even in New Life or ano naman yung tinuturo natin na salita ng Diyos. Minsan meron tayong pinaghahandaan, di ba? Meron nakalagay, nakasulat. Pero minsan hindi natin nababanggit yun at iba yung nababanggit natin. Yun po yung minsan, yung kapangyarihan pinagkakalog ng Panginoon pag ipaalala na yung nabanggit mo pala kailangan ni Kuya, kailangan ni Ate, kailangan din yun na nakatinig ng salita ng Diyos. Yun po yung banal na Espiritu na siyang kapangyarihan, no? At siya po yung nagpapaalala, siya po yung nagtuturo sa lahat ng bagay. Kaya huwag po magpaka-stress mga kapatid. Ituturo din ng Panginoon sa atin sa takdang panahon. Magtiwala lang po tayo. Amen? So, isinugo ng Ama, isinugo din ng Anak. Sabi nga sa John 16:17 and 12 to 15, sabi nga, subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan ng pag-alis ko'y ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Kaya nga po, umalis po ang Panginoon upang ang pagpiling, no, ang sasama, ang papatnubay, ay ang pangalawang Parakleto, ang banal na Espiritu. Ngunit kung wala na po, isusugo po siya sa inyo. Kaya nga po, isinugo ng Ama at isinugo din ng Anak ang banal na Espiritu. Sabi sa verse 14, pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin, ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay sa akin. Kaya po sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. So maliwanag po yung sinasabi po ng ating pong binasa na ito po ay isinugo ng Ama at ng Anak para sa atin. Amen?
Atin po yung munting lagom. Ang banal na Espiritu ay ang kaloob na ipinangako sa lahat ng mga, masabi po natin, sa lahat ng mga magpabautismo at manampalataya sa Panginoong Yesus sa lahat ng dako. Kaya nga, praise the Lord po, no, na naituro po sa atin hanggang ngayon yung ating pong inaaral sa mga oras na ito. Naituro sa atin na tayo po upang tayo mapatawad, mapatawad ng Panginoon at ipapagkaloob sa atin ang banal na Espiritu ay tayo po naturoang magsisi, tatalikod sa ating mga kasalanan at magpapautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo. And I hope you already did this, mga kapatid. So, ang pangalawa, ang banal na Espiritu ay ikalawang parakleto, katulad ng Panginoong Yesus na naunang parakleto sa mga mananampalataya. So, as Christian, we must walk, we must deal, we must live according to the guidance of the Holy Spirit. Because without this, mga kapatid, then we don't acknowledge this gift that was sent by the Father and the Son to us. Amen? So, pangalawa po, sino nga po ba ang banal na Espiritu sa mga Kristiyano? Sabay-sabay po natin sabihin. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay kakayahan at kapangyarihan magsaksi ang pagkabuhay ng Diyos kaya ang buhay Kristiyano. Amen. The Holy Spirit gives the ability and power to witness, to live totally and completely as Christian in life. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay kakayahan at kapangyarihang magsaksi. May pamuhay ng lubos at ganap ang buhay Kristiyano. So we cannot bribe God, mga kapatid. Ano ba yung sabihin ng bribe? Sukol. So we cannot bribe God. Long prayers. Yung ating pong pagtatides and offerings, minsan po, di ba, nagiging Amen? Makikita mo yan pagka nag-tithes siya at hindi na bumalik sa kanya, hindi niya na magta-tithes. Negosyo, di ba? Pag hindi na bumalik sa kanya yung hinihingi niya, ayaw niya na mag-tithes. So, yung maghingi ka ng prayer kay Papa o kay Father, kay Bishop, o kay Pastor, no? Sabihin mo mas malakas silang manalangin kaysa sa iyo. Hindi po. We all have the privilege as a royal priesthood, sabi nga, sacerdote, na mamagitan. That's why Christian is the royal priesthood. Na kaya tayong lumapit sa luklukan ng kabanal-banalang lugar ng ating Panginoon upang ihingi ang ating mga panalangin sa Kanya. Why? Because we are already forgiven. We are already called saints, mga kapatid. We are already righteous before the Lord. No? So we cannot also impress God, mga kapatid. He can seize us. Lahat po ng ating mga ginagawa, kaya niya, tapos po yan. Alam niya kung ano yung iniisip natin sa ngayon at ginagawa natin ngayon. Alam niya kung nag-iisip mo, ano ba po namin bukas, kung lulutuin ng group namin next week. Alam niya yun, mga kapatid. Amen? Kasi alam po na, pasang-pasa po ng Panginoon kung ano po yung ating iniisip. So we cannot impress God. Sabi nga ng 1 Samuel 16:7, people look at the outside appearance, but the Lord looks at the heart. Amen? So we cannot hide sin to God. Pwede mo siyang itago sa iyong kapatid, pwede mo siyang itago sa kay elder, kay pastor, kumanyan, o kaninuman, but you cannot hide your sin to God. Because what? Kasi ang Diyos ang siyang huhusga sa lahat ng ating mga pagkakasalanan.
Amen po, mga kapatid? So, ang buhay Kristiyano is ang buhay spiritual. So, are we living by the Spirit? Amen? So, bagamat at tayo ay naririto pa sa mundo, inaasahan ng Diyos na tayo ay makapamuhay ng banal at naayon sa kanyang kalooban. Kaya nga po, sinabi po sa Biblia na kaya natin hindi magkasala kung sisikapin po natin ito, mga kapatid. Amen? So, try not to sin. Because there is Holy Spirit there that always convict, that before you will do that one, convictions already there. Huwag mong gawin. Amen? So upang magawa ito, pinangako niya ang kaloob na banal na Espiritu para sa bawat isang mananampalataya. So hindi po siya sa mga sanlibutan. Ito po ay design para po sa mga Kristiyanong katulad natin. Hindi po nagtatangi ang Diyos. Pantay-pantay po tayong lahat. Amen? Yun lamang po yung ating mga katawagan. Minsan, no? Mas marami yung ilan, ngunit tayo may pantay-pantay. Magkakaiba lamang pagdating sa walang hanggan. Pagdating po pagharap tayo sa Panginoon sapagkat igagawad niya yung bawat mga dapat para sa atin. Yun po lang tayo hindi tulad yung ating mga reward. Amen? So lahat, sabi nga dito, lahat ng handang sumunod sa Kanya ay pinangakuang tatanggap ng banal na kaloob ng banal na Espiritu. Siya ang nagbibigay kakayahan at kapangyarihan upang mamuhay ang Kristiyano ayon sa inaasahan ng Diyos. So meron po bang inaasahan ng Diyos? Amen. Amen. So ayun yun po yung inaasahan niya magpamuhay ng Kristiyano ng banal. So, paano po pa makapumuhay po yan ng banal ng Kristiyano? Minsan nagkakasala naman po kami. Kaya nga po meron po tayong, ang Diyos mahabagin, mga kapatid. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just and forgive us and cleanse us in all our unrighteousness. Kaya nga po, madali lang po yung Kristiyano gustong mamuhay ng may kabanalan. Pag may nagawa po siya mali, no? Hindi niya na pinagpapabukas. Agad-agad siya humihingi ng tawad upang makapanatili siya o makapamuhay siya ng may kapanalan sa harapan ng Panginoon. At ito po ang inaasahan ng Diyos para sa atin. Ito po ay kapangyarihan magsaksi. So basahin po natin yung pinangakong kapangyarihan sa Lucas chapter 24 verse 45 to 49. Yan. Basahin lang po natin yung verse 49. Sabay-sabay. Tandaan ninyo, susuko ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Kaya huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hanggang hindi kayo magpapagawa ng kapangyarihan sa akin. So saan po daw nanggaling ang kapangyarihan? So hindi ko po alam kung saan nanggaling kapangyarihan ni Darna. Pero maliwanag po sa atin, ang kapangyarihan po ang kapangyarihan po na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu mula sa langit. At sinabi po sa kanyang mga alagad na chill lang kayo dyan, hintayin ninyo at ipagkakaloob po sa inyo ang banal na Espiritu. Amen? So, nantay po nila kung ang pagdating ng banal na Espiritu. Sabi nga po doon sa verse 8 ng Gawa, chapter 1, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kaya nga po nang bumaba ang banal na Espiritu, so tinanggap nila, tumanggap yung mga gustong patanggap. Amen? At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng. Kaya gano'n na lamang po yung sigasig nila. Yung mga unang mga naging Kristiyano nung panahon na yun, nakakahit sa gitna ng kausigan, kung pag-uusig sa mga sumasampalataya, sumusunod sa ating Panginoon, andun yung sigas nilang ipagsaksi. That's why when they share the gospel, thousands and thousands that are converted become Christians. Why? Because tinanggap nila ang banal na. That's why my question is this:
did we receive the Holy Spirit in our lives. Tingnan mo natin mamaya. Sabi nga doon sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20, sabi nga din sa gawaing pagsasaksi, kaya't habang kayo'y humahayo. So humahayo, habang tayo nagpapamilya, habang tayo nagtatrabaho, habang tayo nag-ministry, kung ano mang lakad natin, no? Kung tayo magmamigrate, kung saan man tayo mapunta, no? Habang tayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So kailangan po natin maging alagad bago tayo mag-alagad. Discipleship, mga kapatid. Amen? Wala pong nagtuturo na hindi nagpaturo. Amen? Kaya nga po yung hindi naturuan na nagtuturo, na ayaw paturo, wala po yung ampaw po yung kanyang itinuturo. Sapagkat lahat ng mga naging alagad ay nagpapaalagad. Amen, mga kapatid? So kailangan maturuan tayo, no? Para makapagturo tayo sa iba. Kailangan makinig tayo upang makinig din sila sa atin. Did you get what I mean? Amen? Kung ano yung ginagawa mo, same like this one, yung discipleship. I will show, you will see. Amen? And you will see, you will do it. I will do it, you will see. You will do it, I will see. Let us do it together. Kaya malalaman na niya, okay, let's do yourself. Umayo. That is what ang pag-aalagad is of the discipleship. Kailangan tayong maturuan ng tama. Amen? Upang tayo din ay makapagturo ng tama sa iba. So it's not, there's no magic, mga kapatid. Hindi po siya nakukuha sa seminar. Nakukuha siya sa naging kaibigan mo siya, masishare mo siya, hanggang sa nagkaroon siya ng desire na mag-aral ng salita ng Diyos. Ngayon, nagsusunod yung iba. Bakit? Kasi meron pong nagpahayag at nagturo din sa kanila. Upang ang mga aaralin din nila, o tayo, kung mag-aaral tayo, ay ganoon din ang ituturo natin sa iba. Naliwanag po mga kapatid? Sabi nga po sa Marcos 16:15-16, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya sa bautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw ay sumampalataya ay parurusahan. Same what ng ating pong binasa. So, gawaing pagsasaksi, sabi nga dito sa Gawa 17:22-28, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, Corinto, napapansin kong kayo'y lubos na napaka-religyoso sa maraming bagay. So ano pong sabi ng Apostol Pablo? Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalaing siya ay katulad lamang ng mga larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. This is all what regards with starts in the Tower of Babel. Tower of Babel. Siguro nakakaalam noon, mga kapatid, yung Tower of Babel. So hindi po hinusgaan ng Panginoon yon. Pinagkawatak-watak niya lang, no? Hindi po katulad na hinusgaan ng Panginoon sa panahon ni Noah, no? At di ba? Baha yung pinahusga niya. Hindi niya hinusgahan ng katulad ng Sodom at Gomorrah na pinahulan niya ng apoy. Ang ginawa niya sa mga nasa tore ng Babel, pinag-iwahiwalay niya. So, sabi nga dito, sa mga nagdaang tao na hindi pinansin ng Diyos, hindi sinasabi ng Panginoon na hindi sila nagkasala. Hindi lang niya hinusgahan. Bakit? May plano po ang Panginoon. Sabi nga, nagdaang ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisid, talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. So mula pa noong panahon ng Tore ng Babel, yung mga tao yun, gusto nang ibalik ng Diyos. Magbalik loob ang mga hentil. Magbalik loob ang mga taong nabubuhay magpapasa hanggang ngayon, yung hindi pa nakapagbalik loob sa
Panginoon. So, kailangan magsisi, talikuran at magpabautismo sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat, itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. Sa panahon, nung sinulat ko ng Apostol Pablo, sinulat ko ng Acts, ng aklat na ito, malapit na yung panahon ng paghukom, malapit ng pagdating ng Panginoon. So, paano pa ngayon? Di mas malapit na. Amen? Mas malapit na yung araw ng paghukom sa sanlibutan na sinasabi po ng Biblia. Ito'y buong katarungan niya gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang inira. So, pinatunayan niya ito sa lahat ng ang tao yun ay kanyang muling binuhay. Ang Panginoon. So, lubos at ganap na buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang Espiritu po ang namamatnubay po sa atin bilang isang Kristiyan. Amen po ba? Amen. Parang mahina. Siya po ba yung namamatnubay sa atin? Amen. Dapat malakas po kasi nga po, siya po yung gumagabay sa atin at mapatnubay ang banal na Espiritu. Hindi po kaya nating makapamuhay ng banal sa harap ng Panginoon kung wala po ang banal na Espiritu. Ano man yung ating pong ginagawa, ano man yung kagandang gawin natin, kabutihan natin, even tayo pong pinakamabait ng tao sa buong mundo, kung hindi po tayo pinapatubay ng banal na Espiritu, wala po siyang timbang sa walang hanggan. Amen? So ano man yung pagmiministry natin, ano man yung paglilingkod natin, pagkakawang gawa natin, kung hindi po namamatnubay ang Espiritu ng Diyos, wala po siyang timbang sa walang hanggan. Ampaw po siya. Pero ibig sabihin ng ampaw, walang laman. Amen? So sabi ko sa verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay, guidance sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So hindi na po tayo mamumuhay ayon sa kiling ng laman sapagkat dito po tayo, sinabi ng Panginoon tayo naging malaya na sa pagkakasala. Malaya na tayo sa pagkiling ng laman na yan. Sapagkat, sabi nga, ang nasan ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Kaya nga po, pag gumagawa ka ng mabuti, pero kung lumalaban ng masama. At kung may ginagawa kang masama, lumalaban po yung mabuti. Kaya nga, they are contrary or contrast to each other. Ngunit, sabi nga, laging naglalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kagaya ng naramdaman ko ni Apostol Pablo. No? Kung magpapinapatubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng utusan o yung kasalanan at kamatayan. Amen? Kaya po dapat laging mas makapangyarihan yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa atin. Bagamat nasa laman pa tayo, no, we can mortify. Sabi nga, we can kill that desire of the flesh. Sa English. Actually, ang sabi ng Panginoon, mas maigi na lang na isa lang o tanggalin mo yung isang mata mo at isa lang mata mo ang dadalhin mo patungo sa langit kaysa sa magkakasala ang parte ng iyong katawan. Putulin mo yung kamay mo upang hindi magkasala kaysa sa magdudulot ito ng pagkakasala mo laban sa Panginoon. Mortify. Kill. Gutumin upang mamatay ang mga nasa ng laman niya. Hindi na ikakaila ang mga hilig ng laman. Sabay-sabay po natin sabihin, mga kapatid. 1, 2, 3, read. Yung kung aking pinuhitan. 1, 2, 3, read. Magkikiyapit, kamalayan, kalaswahan, sampas sa Diyos-Diyosan, magkukulang, kapulot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakapigapti at pagkakabahagi, pagkainili, paglalasing, kalalawan, at iba pang katulad nito. I hope, no? Wala po dito na ating kong ginagawa na bilang isang Kristiyan. Amen? Yung, wala namang nakikiapit, nakakahalayan, o kaswaan. Pero minsan, no, sabi nga, no, tumingin ka lang ng may pagnanasa sa iyong kapatid, ay isa ng
pagkakasala o adultery. That's why, ingat-ingat po mga kapatid sa ating mga pinapanood at tinitignan o tinititigan. Amen? So pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi lamang po mga Diyos-Diyosan na nakikita natin imahe, kundi marami pong mga gawang tao na naging Diyos-Diyosan ng mga tao, pagkukulang. Yung hindi naman po yung pagkukulang na ganyan. Pwedeng magkulang na hindi magsabi ng totoo. Amen? At inaayunan natin yung ating kapwa na hindi nagsasabi ng totoo. Na-agree tayo. Nakulang. Pagkabuot sa isa't isa, wala naman po dito, di ba? Pag-aaway-away, wala naman po nagtitibay. Kahit ka sa pagluluto, we are free. Pag-patlak, sinabing patlak, we are all the way. All the way po ba tayo kung nagpatlak? O kailangan pa ng discussion? Kailangan pa ng korte upang mag-usapan? Hindi po, no? Sabi nga rito, wala nang pagsiselos, no? Pagkagalit at kasakiman, no? Pagkakampi-kampi at pagkakabahagi. Pagkaingit, paglalasing. Wala man naglalasing dito, meron ba? Wala po, di ba? Kalayawan. Yeah, I repeat, may mga bagay na may mga bagay na gawain natin. Hindi naman kailangan, pero ginagawa natin dahil kaya natin gawin. Kalayawan. Amen? Kaya natin, hindi naman natin kailangan pumunta doon, pero pupunta tayo dahil kaya nating puntahan. Ganun po yung kalayawan. So muli, kung kayong pinabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa this is the requirements upang makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. So we need to be guided like our teacher. Diba? Ang mga teacher po natin, sila po yung nag-guide sa atin. Amen? Siya yung nagtuturo sa atin. Eh kung mas marunong pa yung estudyante kaysa teacher, wala siyang matututunan. Amen? Kahit sa magulang. Amen? Kung hindi magtatanong yung anak sa magulang, hindi siya matututo. Amen? So guided by the Holy Spirit. So as Christian, we should be guided by the Holy Spirit. Sabi nga sa Galatians 5:16-21, yung naka-highlight lamang po, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang paghahariin natin sa ating buhay. So ano po ba dapat yung bunga ng Espiritu sa atin po? Sabay-sabay po natin sabihin. 1, 2, 3, read. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, kapara, kahinabunan, at pagpipil sa sarili. These are the fruits of the Spirit. And I hope that we have all this fruit of the Spirit. Kapag ito po yung kalugod-lugod na katangian ng isang Kristiyano na pinapatnubayan ng banal na Espiritu. At anong dapat kataunahan gawin? Paghariin natin, no? Self, repeat. Holy Spirit, take over. Amen, mga kapatid? Amen. So, kailangan mong i-deny yung sarili mo at itanging mo ang banal na Espiritu upang siya ang maging patnubay natin at maghahari sa ating pong buhay. Sapagkat ang buhay ng isang Kristiyano ay pamumuhay na espiritual. At pinapatnubayan ng banal na Espiritu. So, kailangan nating pigilin. Ngayon, pagpipigil, no? Amen? Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa pagkain, pagpupuyat, mga lakad-lakad, hindi naman importante. Amen? Yung pagkain ng karne, mag-vegetable naman kayo, mag-low carbs naman kayo, mga kapatid. Ay, base ng veggie pala yun, no? Carbs na may veggie. Mag-veggie naman kayo, mga kapatid. Pag-empty. Amen? Bakit?
Kasi pag hindi mo pigilan yan, yun po yung mag-take over sa ating po. Ibig sabihin ka-take over, siya yung laman ng isip mo, siya yung, di ba? Siya yung gawin mo. Kung ano yung nakikita mo, gagayahin mo. Di ba ganon? Whatever you see, you will do. Kasi doon napopokus yung mind mo na hindi na yung banal na espiritu ang napaparangalan. And that should be us, mga kapatid, bilang pinapatubayan ng banal na espiritu. So, ang espiritu nagpapalaya. So, ang banal na espiritu po ay nagpapalaya. Sabi nga po sa Romans 8, 1-4, sa verse 2, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng espiritu, nagbibigay buhay sa pamagitan ni Kristo. At sabi sa verse 4, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa espiritu at hindi ayon sa hilig na laman. That's why we can measure if that is Christian guided by the Holy Spirit. By their own words, by their own actions, by their own emotions. Emotional po ba tayo, mga kapatid? So it will comes out. No? Kaya nga po, we can measure. Tapikin mo lang. Minsan pagka medyo lumalagpas po siya. Yan. Sabi nga po dito, sa Espiritong kaaway ng laman, sa kalakahilan na po sa Romans 8, namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. At talaga namang hindi niya kayang sundin ito at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So, yun nga yung gustong-gusto niya, yung nagpapahalaga, gustong-gusto niya nag-ministry, gustong-gusto niya naglilingkod, gustong-gusto niya nag-BPS, nag-prayer meeting, kasi pinapahalaga niya yung mga bagay na spiritual. So lahat po yun spiritual, mga kapatid. Amen? So dapat yung tinitignan natin. So, actually, sabi nga po ni President John F. Kennedy, sabi nga sa kanyang countrymen, do not ask of what your country can give to you. Ask what you can do for your country. Same as us. Don't ask what church can do for us or for you. Ask what you can do to your church. That's why we do ministry. We discerning the Lord. Amen? Sapagkat sa kanyang pinapahalagan po natin ang lahat ng mga spiritual na gawain para sa Diyos. Sapagkat sabi nga, ang pagsunod dito ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Amen po, mga kapatid? Yan. So dapat hindi tayo nabubuhay ayon sa hilig ng laman. So sometimes do not think if we have more ministry is pleasing to God. Di ba ganon? Mas marami kong ministry, mas kaalagod ako sa Panginoon. No. Amen? So if that ministry can be pleasing to God if it is in line or if it is doing genuinely from your heart. Kahit marami kang ministry yan, inaatinan yan, kung hindi naman true ang yung puso, wala pong timbang ito sa Panginoon. So what we are doing should be true in our heart and for the Lord. Mga kapatid. So ang Espiritu sa pananalangin, sabi nga po sa Romans 8:26-27, sabi dito na hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa parang di natin kayang sambitin. So ito po yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa taga-Roma na sa mga hindi marunong manalangin, no, meron po yung tumutulong sa kanila, no, ang Espiritu na dumaraing. So ang Espiritu na dumaraing, so ibig sabihin ng dumaraing, groaning. Ibig sabihin, hindi mo siya maintindihan, hindi siya may silabik, hindi siya tumatama sa babibig, sa kailubo o babibibubo. Hindi siya may silabik. So groaning, ano bang ibig sabihin po ng groaning? Sabi nga doon, groaning is tenomogmois. With groaning, two deep words. With groanings without which cannot be uttered. Groaning, yung ungol, yung parang pag naghihinagpis ka, no? Yung ganon po yung dumaraing. So hindi po natin sa
kayang basahin sapagkat hindi nga po tumatama sa syllables o above bibugo. Yun po yung dumarating para sa atin. Yung ano po yun? Yun po yung banal na Spirit. Amen? So, minsan, hindi po siya maliwanag sa explanation kung hindi po natin titignan kung ano ba yung original translation ng tinatawag ng dumarating, which is called groaning sa English. So, sabi nga, ang manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng banal na Espiritu. Ito po yung sinasabi madalas na guide, kami ang guide by the Holy Spirit. Pero tingnan po natin yung sinasabi po dito sa Ephesians 6:18-20, sa original translation sa Greek, sinasabi doon, through all prayers and supplication, praying in every season in the Spirit. So, if in the Spirit, hindi po yan maunawaan ng katabi mo or even yung sa'yo na nananalangin. Sapagkat ang nananalangin dyan ay ang banal na Spirit. Amen? Amen po? So, ito po yung patnubay, sinasabi lang sa English, guide. But in original translation, pray in the Spirit. So, in the Spirit means, hindi po siya maintindihan. Hindi po siya tumatama sa hindi siya may syllabicate, kumbaga sa English. Groaning. In spirit. It is a heavenly language na hindi po maintindihan. Ganun din po sa pagsamba, sa pag-awit ng pagsamba sa Ephesians 5:18-20. Sabi din sa verse 19, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. So, iba't iba po ito, no? Sa pagsamba, meron pong salmowist, meron pong hymnowist, at meron pong pneumaticowist. Greek po yun, mga kapatid. So, iba-iba po yung pagsamba, pag-awit sa Panginoon. So, ang awiting spiritual ay singing in the Spirit. Sabi nga dito, no, sa Spirit, ayan, sabi nga, ang awiting spiritual ay yung po yung sinasabing speaking in tongues. Amen? Kaya nga po pag sinabi po ng worship leader, worship in spirit, so hindi po yung dapat words na naiintindihan natin ang lumalabas. Amen? Dapat yung ating pagsamba ay nagmumula sa Espiritu ng Diyos, wherein hindi po natin siya maintindihan. Hindi ko talaga natin maintindihan, mga kapatid. That's why we cannot blaspheme the Holy Spirit. Huwag po natin kutsain sapagkat yan po yung walang pagpapatawad ng Panginoon. Amen? So if the worship leader ay sinabing worship in spirit, that's why all worship leaders should be like this. Sapagkat, sabi nga, if we worship in spirit, then we worship in tongues. Naintindihan po natin, mga kapatid? So ito po ay Espiritong tinatanggap, mga kapatid. Sabi nga po dito sa Gawa 8:14-19, na mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. So, nabunagin na sila, mga kapatid, di ba? Tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Isinubo nila roon sina Pedro at Juan. No? Pagdating doon, pinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila tumanggap din. So meron po doon also, tumanggap din ng Espiritu Santo. Again, did these people already converted as Christian? Parang, naintindihan po ba ninyo yung aking sinasabi? Did these people already converted as Christian? Na-born again na po ba sila? Amen po. Pero tanggap na po ba nila ang banal na Espiritu? Hindi pa. Kaya kasabi nga doon, ipinilangan ng dalawang apostol ng mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang ng pangalan ng Panginoong Yesus, ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. So, sino po yung tumanggap? Na yung mga umasam na tatanggap ng banal na Espiritu.
Kaya nga po ipagkakaloob yan lang yung banal na Espiritu sa atin kung willing po tayong tanggapin. If there is resistance until now, then we should pray. And if we don't receive yet the Holy Spirit, we should desire for it, mga kapatid. Amen. Kasi nga po itong mga to, sila po inabon na ginamon, hindi pa nila natatanggap yung banal na Espiritu na kaloob ng Diyos Anak, Diyos Ama at ang Diyos Anak. Sabi nga dito, nakita ni Simon na ang Espiritu ay pinagkakaloob sa mamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya tinalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan ninyo ako ng kapangyarihan ito upang ang sino mang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo, sabi niya. So, nakita pa ni Simon yung pagkakataong yun. Nakita po ba niya? Tangible ba niya kita? Nakita po ba niya, mga kapatid? Yes. So, nakita po na ni Simon na ang nangyari po na pagtanggap ng mga Kristiyano ng mga nandoon, no? At alam po natin na si Simon Pedro ang kanyang hanap buhay. Alam niyo po ba ang hanap buhay ni Simon? Siya po siyang magician, mga kapatid. So alam niya po yung peke at hindi peke. Kaya gusto nga niya mag-franchise eh. Kasi nakita niya. Amen? So binuborn again tayo ng banal na Espiritu. Yes? Do we believe on that? Sino po napuborn again sa mga tao? Para maging Kristiyano? But doesn't mean that we receive already the Holy Spirit. Sapagkat different po yun. Amen? Being born again by the Holy Spirit is not the same in receiving the Holy Spirit. And I hope clear sa atin po lahat. So hindi po siya special. It is ordinary. Why it is ordinary? Because ito po yung ipinangako, no? Nakaloob na banal na Espiritu para sa atin, mga kapatid. This is the gift of God, the Holy Spirit. So, visible po siya, tangible po siya, mga kapatid. Amen? Amen po, mga kapatid? So, handa po ba natin tanggapin ang banal na Espiritu? Amen. So, Espiritu hindi nabibili, kaya nga po sabi ni Simon, no, sinagot siya ni Pedro, mapapahamak ka, ikaw at iyong salapi sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala akong bahagi ni karapatan sa bagay na ito sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso. So, tinatanggap ang banal na Espiritu. May nangyayari at may nakikita. So, if we are insisting that we receive already the Holy Spirit, then you will not be baptized by the Holy Spirit. Because you already receive. Sabi mo na-receive mo na eh. But if you are willing to receive, then God will give you that gift, the Holy Spirit. Holy Spirit always announces His arrival because it is power. Amen? So if we want, no, if we want to walk, to be a holy life, no, be sensitive to the Holy Spirit and receive the Holy Spirit. Amen po, mga kapatid. Amen. So, ano po yung ating pong pinag-aralan? So, sino po ba ang banal na Espiritu? Sa mga Kristiyano? Unang sabay-sabay po natin sabihin, Ang banal na Espiritu ang kaloob ay pinangako sa mga ama at ng anak sa atin. At ang banal na Espiritu ang nagbibigay kakayahan at kapangyarihang magsaksi. May pamuhay ng lubos at ganap ang buhay Kristiyano. So, gaano man ito pa? Madalas mong ito ipangaral sa inyo ay, because last week it was shared already and afternoon services. So, hindi pa po ninyo natatanggap yung banal na Espiritu. Pasabihin po natin, mga kapatid. Kasi po ito po yung kaloob para sa atin. Amen? So, tinatawagan ko po si Brad Ariel. So, aawit po tayo, mga kapatid. Tayo po lahat. Tayo po ito yung lahat. Aawit po tayo. Yung Jesus po intro nyo, Brad. So, aawit po tayo, mga kapatid, para sa Panginoon. And if there is still resistance, na ito yung mahadlang sa ating pagtanggap sa banal na Espiritu, repent. Pagsisiyan po natin. Magbalik loob po tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon
Siya po ay mapagpatawad at mahabaging Diyos. Taligdan natin ang lahat ng mga kasalanan niya at tayo papatawarin at magpabautismo sa pangalan ng Panginoon at tayo papatawarin ng ating Panginoon. At ipagkakaloob niya ang pangako niya para sa atin ang banal na Espiritu. Amen? Pagkatapos po natin umawit at sabihin ko, worship in the Spirit, then worship the Lord in the Spirit, in tongues. Huwag po natin kung bigkasin yung words natin, sapagkat pagka nabanggit po tayo salita, it will take over yung ating pong isip. Hindi na po yung Espiritu. So kailangan po natin sumamba sa Espiritu, hindi sa ating pamagitan ng ating mga salita. Kayo pumawit?